lang ba yung laging nagtitext, nagfa-follow up si Credit Cash Loan Up, which is naman hindi na talaga bagong loan up po ito. Well, sabi niya kasi dito sa mga text messages niya sa akin, meron daw silang grand opening promo. Wow. So nakalagay nga po dito na hanapin ko daw yung bagong loan up po nila na bagong logo na nga daw, bagong updated loan up po ito. Mas malaki daw yung chance na ma-approve agad ang loan po natin. Walang rejected. Yun yung sinasabi niya ha. Well, dito sa bagong Credit Cash, guys, sa mga first timer pa lang mag-try dito, 5,000 pesos agad yung kanyang i-offer right away as in. Well, aside po sa mga viewers ko na fina-follow up itong si Credit Cash kasi bago na nga daw. Lagi talaga itong nagtitext si Credit Cash sa akin at nakalagay pa nga dito. Hanapin ko daw sa Play Store, kulay violet daw yung background niya. So, agad-agad naman tiningnan ko po agad doon kasi sabi niya kasi dito guys, guaranteed talaga as in na 5,000 pesos po yung offer niya sa first timer. But guys, okay na sana. Buti na lang talaga may magic tayong ginawa dito kay Credit Cash para kahit papaano hindi tayo ma-auto-disbursan dito. Well, binibigyan ko lang kayo ng preview ha para kahit papaano aware kayo dito kay Credit Cash sa bagong loan app niya. Hindi lang sa bagong logo niya kundi sa bagong loan application niya po talaga kasi nabubura na po yung mga dati po nating application dito kay Credit Cash kasi ito pa rin yung number kasi na pinang-register ko dito at nag-proceed pa rin naman siya kasi bago nga daw siya. Well, disclaimer lang ha, baka sabihin niyo ako'y promoter dito kay Credit Cash. Binabasa ko lang po, base lang din po yung sa pinadala nilang mga text messages sa akin, notification sa akin na mukhang pang promotion nga talaga siya. Guys, this video is not sponsored by Credit Cash. I-share ko lang din po yung experience ko ngayon, yung updated application ko po ngayon dahil sinubukan ko po siya mismo. Gusto ko pong i-share yung experiences ko po na ito sa inyo para mabigyan ko kayo ng awareness and heads up sa bagong Credit Cash ngayon. Well, sabi niya nga hanapin ko lang siya sa Google Play Store, kulay violet na yung kanyang logo at ito na yon. I think ito na yon. So, inopen ko siya. So, sabi niya dito, itong loan up po na ito ay offered by Gemilang Kahaya. So, hindi naman siya mukhang lending corporation, no? At tininan ko po yung details niya po dito at confirm po, under pa din po pala siya kay Microdot Lending Corporation. Nakalagay nga po dito, last July 2025 pa pala siya na release of this year. And since last year pa talaga ko siya na-try at lagi akong nag-update nito kasi nagbabago-bago nga po itong si Credit Cash. Well, anyways, actively po, naka-register pa rin po pala si Microdot Lending Corporation po sa SEC website under po sa list of recorded online lending platform. License to operate pa din po siya kaya po patuloy pa rin natin siyang nakikita but doesn't mean po na siya po ay nandyan sa SEC website is okay na po siya utangan, reasonable na yung interest rate niya. Kaya nga po kapag mga ganitong bagong palit, bagong balik or bagong katauhan or bagong release na naman po na loan app is sinisilip ko talaga at sinusubukan ko ulit para malaman ko mismo ano bang meron sa loan app na ito ngayon. Well, without further ado, dinownload ko po yung app and then bubungad po sa atin po agad. We need to allow na ma-access nga po nila itong SMS, image information camera, app use, and etc. So, sa loan app po, wag na tayong magtaka dahil common po ito. So, we can skip naman or we can click okay naman po. Pero kahit i-skip mo kasi yan, babalik at babalik yan, kukulitin ka talaga yan. Well, anyways, after po nito, I need to provide my mobile phone number. And then, after that, magpapadala po sila ng OTP once po, click natin yung get OTP. And right after po nito is we need to provide our basic information na po, including our email address, Facebook ID. Bakit may Facebook ID dito? At ito ha, ay hindi optional pa. So anyways guys, ang ginagawa ko dito dahil ayaw ko mag-provide ng Facebook ID. So naglalagay lang po ako dito ng none or NA. Well anyways, for you to have an idea din, dito nga po pala sa industry niya. So ito po yung mga pwede nating pagpipilian na employment status po natin. So kahit sino pwedeng mag-apply, mapa-unemployed, housewife, student, or kahit employed ka, pwede pong mag-apply. Kasi kahit ano naman pong piliin po natin dito, kahit nga tayo ay employed so we need to provide pa rin naman yung ating company or income details po. So walang pinagkaiba. Kasi hindi nga sila nanghihingi ng income proof or any payslip po. Well, sa baba po, kailangan po natin mag-provide ng ating contact information or the emergency contacts po. So, dito po, 4 po yung hinihingi po nila. At ito po ay magdadirect sa ating phone book list. Hindi siya manually fill up. Walang choice na ganon. Well, right after po nito, sa baba naman po is our identity information na. Well, ito nga po pala yung mga IDs po na nare-require po si Credit Cash po ngayon. So, pipili lang po tayo ng isa. And for me, I choose my health card or my PhilHealth
po. Then right after po nito is we need to take a photo of my ID. And again, pag napicturean ko po yan po, mag-auto capture po dyan yung aking ID number at saka yung aking birthday. So sa full name ko at saka sa gender, fill upan ko po yan. Then after po nito, so I need to undergo my facial verification na po. Well, right after po nito, we need to select the payment method po. Well, ito po ay withdrawal information na po. So dito po isi-send po yung ating ni-loan dito or yung ating loan approval amount po dito. So meron po silang bank account, meron din po silang e-wallets po. And then bawat payment method po dito, may charge silang 20 pesos, no? So may transfer fee silang 20 pesos. Well, I choose my GCash account po as usual kapag mga loan up, GCash talaga ako para mas mabilis ko siyang manotice. Anyways, in-enter ko po yung aking account dito. Then after that, continue lang po tayo. Well, to my surprise guys, ito na nga yun. So nakalagay dito na under review na medyo kinakabahan talaga ako kasi nakalagay dito loan approved, funds are being released. Sabi ko, bakit nare-release na? Hindi ko pa nga nakita yung loan summary niya. Well, it is what it is nga, di ba? 5,000 pesos. At nakalagay dito na ang nagpautang sa akin ay si Pera agad. Meron daw akong daily interest rate na 0.4%. At ito lang yung nakalagay. Napaka-plain lang na nakalagay. 5,000 pesos daw yung aking utang dito. At ang loan term ko daw ay 7 days to pay. Within 7 days to pay lang po ang aking pagbabayad dito. Well, wala namang problema kung ito yung loan offer ko. Pero sana naman, malaman ko man lang sana kung magkano na lang yung amount na ma-receive ko. At kung magkano yung interest rates nila, di ba? Or kung magkano yung babayaran ko dito. Kasi ito lang talaga, walang ibang details dito. At ang nakalagay pa dito, my funds is being released na daw. So, auto-disbursement po yung atake niya. At tiningnan ko ng tiningnan sa aking GCash account. Buti na lang, wala naman pang pumasok. Buti na lang, nakita ko dito sa baba, nakalagay, if you do not need funds at the moment, click cancel. So, agad-agad dahil kinancel ko siya. Pinindot ko yung cancel. So, dito po mag-i-stay tayo ng cancellation reason. Sabi ko dito, I don't see my loan breakdown. Why are you disbursing my loan? So, ang ginawa ko, dahil duda pa rin ako, baka ako ma-disbursan pa rin ako. So, ang ginawa ko, tiningnan ko dito sa settings kung madidelete siya. So, nakalagay dito, account cancellation. So, pinindot ko po yan kasi hindi po sila papayag na ma-delete po yung account natin sa credit card. Once po na may ongoing tayong loan dito, so, hindi sila papayag. So, dito ko malalaman kung madidelete yung aking account. So, ibig sabihin po, na-cancel talaga yung aking loan disbursement na yon. Well, in-endure ko yung process niya and thank God naman, na-delete ko yung aking account dito. So, ibig sabihin, wala akong utang dito. Hindi ako nakapag-cash loan dito. Hindi nila ako na-releasean. Na-cancel ko successfully yung kanilang loan offer na binigay nila sa akin. Well, nakakaloka, di ba? Kasi sabi niya kasi dito, 5,000 daw yung aking loan amount dito sa text messages niya ha. And then, ang matatanggap ko na lang daw, 4,790. So, hindi siya buong matatanggap. Pero kahit pa paano naman, meron lang siyang processing fee na 210. Maliit lang. Kaya ko nga siya sinubukan. Hindi ko naman nakalain na auto-disbursement pala yun. Ang promise niya kasi sa akin, from 30 days to pay daw, up to 180 days to pay. Diba? Kahit pa paano naman, maluwag yun. Pero nakalagay sa loan app, 7 days to pay. Medyo nakakaloka yun. And then, ang payable amount ko daw dito pala is 5,300. Mataas din ha. So, lumalabas mo na 10% of my loan amount or the effective interest rates po. Yun po yung kinukuha nila sa akin. I think for 7 days to pay. Since na-cancel ko po yung sa akin, kumusta po yung experiences niyo sa mga nakapag-try po dito? Guys, sino sa inyo dito na disbursan ni Credit Cash? Sa bagong Credit Cash loan app ngayon, paki-comment down below naman po para aware din po yung iba nating viewers. Don't worry, babalitaan ko kayo agad and i-update ko kayo kung may bagong changes or improvement po nito. Okay, dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat pa ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. Bye!